investigation revealed the true nature of these individuals. They were active participants in communist terrorism, not merely NDF consultants, causing significant suffering in conflict-affected areas. Isa palang kombatant at hindi lamang peace consultant ang isa sa tatlong umano'y rebelde na nasawi sa serye ng bakbakan sa Iloilo noong nakaraang linggo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasawi sa operasyon ng Philippine Army sa Barangay Kabatangan, Lumbunao noong August 15 ang mga rebelde na kinilalang sina Maria Concepcion Araneta Bocala alias Inday at Concha, Vivian Torato alias Muray o Minerva. Nakita umano ang labi ni Concha at Torato ilang oras matapos ang sagupaan. Nauna namang natagpuan ang bangkay ni Vicente Hinojales, na kilala sa pangalang RG, Haji, Mandy at LJ, na posibleng inabando na umano ng kanyang mga kasamahan nang makasagupa ang militar kaparehong lugar noong August 7. Ayon sa AFP, si Concha ay Deputy Secretary ng Komiting Rehiyonal, bukod pa sa pagiging NDF consultant, batay sa impormasyon mula sa mga dating rebelde. Isa umano si Concha sa mga most wanted sa Visayas at may patong sa ulo na 5.3 million pesos. Nahuli siya noong 2015, ngunit pinalaya rin noong 2016 kasama ang iba pang miyembro ng NDF. Nagpapakita umano ang impormasyong ito ng panlilinlang sa panig ng rebelding komunista at may epekto ito sa pinaplanong muling pagbubukas ng peace negotiations sa pamahalaan. I think it is only we can show that the identified was during an operation, and definitely it will affect the negotiations because we have to check the deceptions being made that they are not really consultants or mere consultants but actually combatants. So magkaiba yung dalawang part na yun. Sa impormasyon ng AFP, si Torato ay sekretary umano ng Central Front ng KR Panay, habang si Hinojales naman ang Regional Secretary ng grupo. Naniniwala ang AFP na magre-resulta sa leadership vacuum ang pagkamatay ng ilang matataas na leader ng komunistang grupo. Dagdag pa rito ang pagsuko ng ilang miyembro ng NPA at patuloy na military operations. Preparing po to undergo yung status of being free from insurgency. We're waiting for that. I believe they said that it's going to be declared by September. So this is all part of it because yun nga, malaking gains po ito na from the side of the government that we're able to neutralize salient personalities, and it confirms that they're already having that leadership vacuum and also confirms the weakened status of the said fronts. Ayon sa AFP, pinoproseso na ang na-recover na labi ng mga rebelde para maibalik sa kanilang pamilya. Nakuha na natin yung kanilang cadavers and it is currently prepared para i-release dun sa families. So, part of that is to talagang i-identify para at least ma-ensure natin na talagang yung cadaver kasi si Maria Concepcion Bocala is kumbaga medyo matanda na, so kinakailangan natin talaga ma-identify para at least ibigay natin doon sa family niya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.